Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, sa pulo pa rin tayo, gaya nga ng sabi ko sa previous review natin or previous upload natin sa channel natin. May 1, 2, and 3 purong pulo yan. So hanggang bukas, pulo ang makikita nyong upload sa channel natin. So ito yung mga ito yung mga naiwan or sabi natin mga pending na request simula nung nag-Atmos 1 and 2 ako at tinuloy natin yun sa 1UP 5, 6, di ba? FRBL 1UP 5 and 6. So ito yung mga na-pending. And ngayong May, tatapusin natin. Pipilitin natin maging updated sa mga request video. So far, meron lang namang 9. So, May 1 to 9. Purong request videos yon. And then, kung may mga request videos kayo, or I mean, kung meron kayong mga rap battle na gustong ipa-review, comment nyo lang. Lilisan natin yan para ngayong May is ma-review natin. Okay, yun lang. Ganun lang naman kasimple. Comment nyo lang para ma-shoutout din kayo. Okay? So, ayun. Itong re-review natin is, syempre, galing pa rin sa pulo. It's Son or Son versus Obey. Shoutout kay Fake Riders. Siya rin yung nag-request nung Aizo versus Nicola. So, yun. Feeling ko, naging maayos naman yung pag-breakdown ko or pag-review ko dun sa battle na nila Aizo at Nicola. And sana ngayon sa battle ni Son versus Obey is maging maganda rin at maging maayos din yung pag-breakdown natin dito. Ayun, shoutout! Fake Riders, wag natin patagalin, umpisa na natin to. So, game! Go! Pinunta mo dito, battle rap tol. Bakit ka nakapang basketball? Ayos lang naman kung naka-Jordan. Kaso tangina, mukha kang foreman. Ayos Pangalan ng event ay Fusion 4. Kaya unang reference ay Dragon Ball. Para sa mahinang nilalang kasi parang Master Pogi ka lang, tol. Tama yun. Ako parang San Goku, palupit ng palupit. Ito pwede ring si Frieza, papangit ng papangit. Daming karakter sa Dragon Ball. Ayos 2 lines lang siya. Okay, iba't ibang angulo na yung nabanggit niya pero I mean iba't ibang atake na yung narinig natin pero yung reference niya Dragon Ball, San Goku, Frieza, 'di ba? Ang ganda rin ng atake niya na freestyle, no? Battle rap pinunta mo dito. Ikaw, bakit ka nakapang-basketball, 'di ba? So ang ganda nung opener, freestyle, tapos pumasok sa writtens na naka 2 lines. Okay, nagustuhan ko yung umpisa niya dito. Sana magtuloy-tuloy hanggang dulo. Ako parang San Goku, palupit ng palupit. Ito pwede ring si Frieza, papangit ng papangit. Daming karakter sa Dragon Ball. Kung sino-sino inidolo. Dati may pisngi ka pa. Gagi mukha ka ng payat na Piccolo. Okay. Ano meron? Ako basta kukuling ko yung panalo, di na kailangan ng Dragon Balls at Shenron. Tumanda, di nagtanda, na natili na uhugin. Halata kasi ang baho at dugyutin. Isa to sa dahilan kung ba't dinisnisinyo yung pulumen. Nire-represent mo yung lugar nyo tapos mukha kang pulube. Layo ka nga ang baho ng iyong bibig. Pag naliligo to si Son para lang nagdidilig. Ako sobrang swabe,
Mr. Suave yung tindig. Fresh like doggy na babali ng leeg. Nice! Ganda nun. Parang walang lisensya ang chiropractor, siguradong fractured. Panis sa rapper na may single, mixtape at album. Ba't dito ka nagkakalat? Ba't dito nagtatantrums? Tatamaan na to sa akin, parang nag-mushroom. Okay. Kasi, hanep sa itsura parang namaligno. Kahit di mo na aminin halatang may bisyo. Lakas ng iyong tama, ako pa iyong napili. Bago mo ayusin battle rap, ayusin mo iyong sarili. Kasi basic rhymes, puro sigaw, pekeng angas, yun lang kayang ilapag sa mesa. Mesa, di pwedeng billiards, pero wala tong tira. Puro plangketa lang, parang yung butas umiiwas. Son, paalala lang, walang puntos yung muntikan. Kasi muntik na siyang manalo kay Marwin. Tinalo ka ni Marwin? Doon palang panalo na ako eh. Alam mo ka rin nang tinalo ka ni Marwin? Kasi yung bobo mo si Martri, ay si Darwin. Sorry, karay kasi. Sorry, Kap. Gago. Tas intro neto kay Gago. tawag ni Marwin, no? Di na kailangang introhan. Di mo deserve ng second chance. Di na kailangang introhan, di mo deserve ng second chance. Di na ba't di mo kasi inintrohan? Tinalo ka ni Marwin sa comeback battle mo? Napakatanga mo! Tambak na tambak din na makakapalag mga banat mo sa akin basag. Comeback ng kabak, bakit sino ba naghahanap sa'yo dito? Wala. Di na may pa si Charisma, yung kagrupo kong medyo sikat. Banggit pangalan ng kanyang galawan para magtunog relevant. Galing. Kasi kamatch niya raw si Charisma. Dati. Sino nagsabi? Anong gustong iparating? Malupit iyong galaw? Kasi parang Gary V, solido mga hataw. O nasa iyo yung trono dati at walang makakaagaw? Alam ko na ito yung tito mong tamang kwentong malakas daw siya nung araw. Galing. Nung araw. O baka sabihin mo, nung araw, bakit gabi na ba? Pilosopo. Bawal mo sabihin nyo kasi nasabi na, bobo mo, fuck you with design. Wala ba? Pahinga natin. Galing. Gusto ko yung gusto ko yung approach niya. Nakuha niya kasi sa freestyle yung umpisa. Okay, so kaabang-abang to. Kaabang-abang tong pangalan niya, Obey. So, shoutout kay Obey. And first time ko siyang mapanood. First time ko siyang ma-review. And ang ganda nung naging impression niya para sa akin. So, unahin natin yung opener niya, yung intro niya, yung freestyle niya. Battle rap yung pinunta mo dito, tol. Bakit ka nakapang basketball? Ang ganda nun freestyle, pasok. Diba? Tapos, nagsunod-sunod 2 lines. Diba? Mga 1-2-1-2 niya. Tanginang angas. Pasok yung mga 1-2-1-2. Hindi ko na iisa-isahin pero grabing atake nun. Tapos, after niya mag 1-2-1-2, nag 4-bar setup. Ang ganda nung Ang ganda nung sulat niya doon. Mix up ng freestyle, 1-2-1-2, 4-bar setup, punto. Hindi lang natapos doon. As he performs along the way, diba? Nandun yung mga punto, yung mga reference na ginamit niya, yung Dragon Ball, Fusion 4, papangit ng papangit, palupit ng palupit, tapos Master Pogi. Ayos yung mga reference niya. Absorbable 'di ba? Tapos yung yung 4-bar set niya, kaabang-abang kasi ang ganda nung kung paano niya dinideliver yung first 3 lines para papunta dun sa punchline, 'di ba? Ang ganda nun. Tapos the conviction, the power, the energy, hindi bumababa. Kung paano niya inumpisahan yung round 1 sa freestyle, ganun niya pinasok sa writtens niya, sa 1-2-1-2, sa 4-bar set, 'di ba? Yung yung charisma niya pa, stage presence niya. Wala akong nakitang dito. Wala akong nakitang dead air or flat moment para kay Obey. Lahat 'yon effective, lahat 'yon paangat. Props kay Obey. Solid 'yon. So, Son, kailangan nating
ma-feel na umangat yung performance ni Son para compare sa performance ni Obey. Kasi kung hindi, Obey yun, tol. So, okay, Son tayo. Yo! Game! Game! Siya nga pala si Obey, mula sa grupo ng MM13. Mga putapete na rapper na may IQ level pambadang. Isa to sa disipulo ni Charisma. Kaya di na ako magtataka kung tanga-tanga din to, malamang. Nakahawak lang ng pellet gun. Parang matangkad na R-Zone to, ah. Diba? Yung cup. Diba? Yung pormahan, parang matangkad na R-Zone. So, shout kay R-Zone. Ako magtataka kung tanga-tanga din to, malamang. Nakahawak lang ng pellet gun. Kala mo kung sinong papas lang. Subukan nga natin ngayon kung talaga bang kakakas sa tong 13 sa tulad kong mag-isa lang, ano? Susumbat mo sa akin pagkatalo ko kay Marwin, gago ka ba? Di mo ba alam na sa buhay natin kailangan din minsan na magparaya sa tanga? Kaya pasensya ka na. Noong nalaman kong ikaw yung kalaban ko, di ko maiwasang tamarin. Kasi ang pagtripan ka dito, yan ang nais kong gawin. Batibag ka pa rin kahit trash na yung sulatin. Kung ikaw lang yung kalaban, di ko na kailangan pang i-activate yung adrenaline. Sarap mo sapakin. Rapper na palpak. Angas-angasan sa battle rap. Itong si Gago as tambatak. Putang ina mo, kaya-kaya ka ngang ibadibag sa trastukan ng 9 years old ko na anak. Gago na to. Battle niya kay Balt, sabi niya, lahat magkakatulad. Siya lang naiiba. Kung ano-anong ka-abnormalan pa binabanggit nung round 3. Kala ko ba wala kang katulad, hayop ka? Bakit kamukha mo si Martry? Yung istorya ng buhay nila nakaka-inspira. Pang KMJS yung kwento, promise. Sila yung kambal na pinaghiwalay ng veterinaryo kasi yung isa malala na yung rabies. Malala na yung rabies. Kaya di mo maitatanggi na kuya mo si Martry. Kita naman sa hulma at wangis. Pag pinagsama kayong dalawa sa isang frame, mukha kayong kambal na lapis. Mongoloid! Ibig sabihin daw ng number 3 sa Obey, all 3 rounds daw sa kanya. O sige, sa'yo na. Basta sa akin ang mahalaga, sulat matapos at makabisa. Panalo, di ko na hangad, di ko naman kailangan magbida. Sapat na sa akin magpaka Nikola Tesla na bumubuo ng ideya sa madilim na kwarto mag-isa. Pukin ang ina mo ka! Mas marami ka pang alam na chismis kesa kay Tito Boy. Kung ikaw lang papakinggan ko mag-rap, makikinig na lang ako sa sermon ni Kibuloy. Pero no choice! Turn mo na! Pagiging abno, pwede mo nang ituloy. Ngayon, chance mo na para ipakita sa mga tao kung paano ba talaga mag-rap si Budoy! Time! Tay, pakalawang bad. Okay. Nagulat ako sa intro niya. Ang lakas ng boses niya. So, yun na yung yun na yung first impression ko sa kanya. Ang lakas ng boses, tapos hindi nagko-complement yung hindi nagko-complement yung ratings niya dun sa performance niya. Kasi yung sulat niya hindi ganun ka hindi ganun ka bumabakat. Hindi ganun ka bibigat. Hindi ganun ka direkta. Tapos yung performance, yung delivery niya ganun, no? Parang exage yung yung delivery, tapos yung sulat light. So hindi siya nagko-complement. Okay sana yung ganitong performance kung yung rated, ano ko lang to, opinion ko lang, kung yung sulat is mabibigat na punchline okay yun, magko-complement yun. Parang ang dating pa nun sa atin is ang lakas nun kasi ang ganda nung delivery, ganun yung delivery, malakas yung boses. So yun para sa akin yun lang yung yun yung naging first impression ko sa kanya. Ang lakas ng boses niya, tapos nagulat ako sa sa unang sa unang round niya. Pagkarinig ko, sumigaw ka agad Nagulat ako doon. Yun, tapos pinakinggan ko yun. Although may mga jokes na naliligaw, okay naman, pero yung punchline. Kasi andun yung performance niya andun yung delivery niya na exage. So, ako, nag-aantay ako ng isang solido or isang mabigat na linya para kay Obey. Pero hindi yun dumadating diba? So, yun. Okay naman, malinis naman yan na perform. Medyo lang, sa boses lang, sa delivery lang ang kailangang ma-adjust ni Son sa mga susunod na battle. Medyo yun, hindi nagmi-mix, no? Parang litaw parang tubig tsaka mantika di ba? Umaangat. So hindi nagbi-mix. So ganun yung
Yun yung ganun yung impression ko sa kanya. Bigyan natin ng 7 point season dito. So syempre bigyan ko pa rin ng props, bigyan ko pa rin ng credits kasi malinis niyang naitawid. Then kay Obey naman, ayun, sakto eh. Yung kabaliktaran yung kabaliktaran ng performance ni Son yung kay Obey. Yung kay Obey, ang ganda ng boses, ang ganda ng delivery, tas yung mga punchline, compact eh. Yeah, so dikit-dikit, andun yung mga punto, andun yung bigat. So nagko-complement yung performance, yung written, saka yung delivery. Yung kay Son, yun nga, may umaangat, may bumababa. So hindi nagko-complement yun. So bigyan natin ng 9-7 in favor of Obey. Round 2. Pakinggan natin. Tangina, halatang walang bilang. MM13 daw, 13, gago, kami 6 lang. Bakit 13? Tangina. Bars ko, sobrang bigat. Dulot injury at stress. Tapos rekta sa dibdib, parang nagbe-bench press. Yeah, gym reference, di ba? Tapos ako yung kumag nung spatter, di ka tutulungan. Yung nagbe-bench press, hindi ko alam kung kanino kong linya narinig yun, pero may ganong linya na eh. Nagbe-bench press. Yun lang. Tapos ako yung kumag nung spatter, di ka tutulungan. Punta kayo sa lamay neto, tara inuman, sagot ko na pulutan, yeah. Si Sol lang katapat, kaya petics lang. Ito ay kumagat dun sa X na ipina-inishernan para mapeng-peng ka. Sumusugat mga letra tapos diabetic ka. Alam niyo ba feeling ng manakawan? Alam niyo ba? Alam niyo na siguro yung next neto. Ikukwento ko sa inyo pag nanakaw neto kay Sak Maestro. 7 years ago, pakinggan nyo. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung puki amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hugdi. 6 years ago, laban nito, pakinggan nyo. Yung nanay mo si Aling Cookie, amoy sushi kanyang puki. Sa sobrang luwag ng pusi, pwede nang gamitin pang hoodie. Isa pa. Kay Sak, mo isa. Yung Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung puki amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hugdi. Magdanakaw! Ideya ng maestro ang iyong sinisigaw. Galing no, na ano niya yun? Nahalungkat niya yung mga ganong klaseng linya. Okay, creative. I found it lang. Kasi mahirap ako sabi ko nga sa inyo, 'di ba? May mga ganun akong linya na naririnig sa mga reviews natin, pero hindi ko na ma-distinguish or ma-determine kung kanino ko siya na napakinggan. Siguro yung mga latest masasabi ko na kay ganitong linya yon, na ulit ganyan. Pero ang lupit lang ni Obey dito, nahalungkat niya yun. Sabi nga niya 6 years ago. Okay. Yung puki amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hugdi. Magdanakaw! Ideya ng maestro ang iyong sinisigaw. Yan ba ang tinuro para pangalan kuminang? Di nagkataon malinaw yon na pagnanakaw, pero para di mahalata ninakaw lang ay yung mababaw. Para tunay na talentong patuloy sanang umusbong, sana wag naman pinupolitika pulo. Baka ito pa yung manalo kahit pa exposed to. Kasi dito sa Pinas, magnanakaw, binoboto. Diskarte mo sa Okay. Magnanakaw, binoboto. Sorry pero hindi siya naging ganun ka impactful sa akin. Meron na rin kasi ako narinig na ganun. Motus or FRBL, dun lang sa dalawa. Hindi ko na matandaan kung sino. Ayun, gaya ng kaya believe ako kay Obey dito kasi nalungkat niya yung ganung battle ni Son tsaka ni Sak na parehas daw. So nalaman niya na kay ganitong MC niyang galing yung linya na yun. Ako, familiar lang ako. Kasi na-review ko, na napanood ko, pero hindi ko na ma-determine hindi ko na mapipinpoint kung kaninong linya yung kapareha. So, ganun. So, ayun, tulad nun, yung bench press kanina, narinig ko na rin yun sa iba. Tapos yung
yung magnanakaw sa Pilipinas binoboto. Narinig ko na rin yun eh. Hindi ko lang matandaan talaga kung kanino. So, yun. Ikaw binoboto. Diskarte mo sa laban, mga unfriend, mambablock. Alam nyo ba kakapareho ng Facebook nito at panga nito? Parehong nakalak. Okay. Guys, di ba meron tayong kasabihan? Kapag yung profile nakalak, malamang may inistapa yan, magnanakaw. Hangarin niya raw magdomina, kaya siya naparito. Dominating parang Shaquille O'Neal, pero Shaquille O'Neal sa free throw. Nangatira ko pasok kahit saan pang angle. Ito si Jimmy Santos na tinapat kay Jimmy Butler. Okay. Ako'y isang diamante na tinapat lamang sa carbon. Kaya dito, Tito Shernan, si Son ay inaarbor. Slow-mo lang yung pagpatay na parang nilalason. Kala ko si Kyle kasi yung Anderson. Slow-mo, Kyle Anderson. Wala lang yun. Okay. Fake news ang balita mo tungkol sa... Kyle Anderson slow-mo. Siya ba yung ano? Ano nyo ako correct me if I'm wrong Pero sa pagkakaalam ko, yung Kyle Anderson, siya yung NBA player na matagal tumira. Or ang bagal mag-release. Ayun. Kaya slow-mo, Kyle Anderson. Yun. Okay? Sa pagkakaalam ko lang. Wala lang yun. Fake news ang balita mo tungkol sa aking life. Invento. Lang yung kwento, di naman nakaka-hype. Lakas tama ka lang, son, tugmaan mo, di ba lagbag? Chismoso ka lang din, parang si price tag. Tayo, pakalaban, pahinga natin. Okay, medyo nag-slow down yung performance ni Obey sa sa round na to. Powerful pa rin yung round 1 niya. And I think hindi niya na-maintain yon kasi para sa akin mas okay, mas kumokonekta, mas malakas, mas dumidiin, mas bumabakat yung round 1 compare sa round 2. Pero hindi ko sinabing mahina tong round 2 niya. Malakas pa rin to, pero kung ikukumpara natin din sa round 1 performance, better, no? Way better yung round 1 compare dito. Okay yung yung revelation ng linya, yung Sack Maestro, tsaka yung kaso yung ibang mga linya niya kasi is narinig ko na, kaya siguro isa yun sa mga reason kung bakit hindi siya ganun ka impactful sa akin itong round 2. Pero sa mga first time makarinig ng ganun, syempre malakas yun, lalo na yung sa Pilipinas binoboto, bench press, okay yun diba? Siguro kung nauna ko tong mapanood, baka malakas yung impact nun sa akin, pero nakarinig na kasi ako ng ganung linya. Okay, so ayun, way better lang yung round 1, pero malakas pa rin tong round 2. Okay? Round 2 ni Son. Pansin nyo ba kay Obey? Di na payatot. Sa kaka-gym yung build ng katawan niya na reform. Alam mo ba na ganyan din yung tuta ako naghihingalo na naisalba ko ng deworm? Yan na ba yung resulta ng pure hard work and dedication? Yung trip mo gago, nakakaurat. Kaya ka lang naman sa gym ganado magbuhat kasi inspirado ka sa mga bakat na burat. Gago. Inspirado ka sa mga bakat na burat, kaya tangina. Tangina mo, bading! Anak ka ng puta! Pupunta ng maangas sa gym pero yung outfit niya pang Zumba. Tapos mag-aangas ka dito, halata naman na ampaw ka lang iho. Di ka naman na fit sa battle rap, doon ka na lang sa gym magpabibo. Lumayas ka dito! Kahit mag-push up ka pa dyan ng higit pa sa 1,000, higit sa 1,000, mag-gain ka man ng ilang kilo, gago, di mo maaalis sa isip ko na kamukha mo pa rin si Fido Dido. Pero baka sabihin yan, tangina mo son, ikaw nga puro buto, walang laman. Tangina mo, ano naman? Kahit sino pa iharang sa akin ni Sir nandito, kaya kong palagan. Patunay lang yan na sarili ko, kaya kong pangatawanan kahit payat yung katawan. Ikaw, puro lang kabaklaan. Lumalabas pa sa bibig, puro lang echos. Gusto mong katakutan, pero ikaw mismo di kayang mag-cause ng chaos. Tangina mo, supot! Nag-upload pa ng video na may caption na humanda daw ako. Kapal ang mukha, nagbabanta pa to. Nagpapatawa, puta, di naman kalbo.
Paano ako matatakot sa iyo? Kung suntukin mo nga yung punching bag pa ganito. Gago na to. Nakukuha mo pang mang-inspira. Sarili mo kang buhay, ikaw mismo nalilito. Kaya ano self-improvement? Gago, insecure ka lang sa sarili mo. Kaya yan ang tunay na berso. Sa damdamin mo tatagos. Pinatulan lang naman kita para may mapagbuntanan ako ng mga naipon kong galit mula sa mga kupal ko na boss! Time! Gago. Okay, nag-choke. Pero kahit pa paano, nakabawi. Na-spit niya yung mga remaining lines niya sa round na yon. So, enough na yon para hindi ko siya bigyan ng, ng 6. 8-7 in favor of Obey. First 2 rounds, Obey. 9-7 sa round 2. 8-7 sa... I mean, 9-7 sa round 1. 8-7 sa round 2. Bumaba yung performance ni Obey from round 1 to 2. Kay Son naman is... kahit na nag-choke siya, para sa akin yung 1 and 2 niya, the same eh. 'Di ba? Ganun pa rin kasi yung performance level, energy, presence niya ganun pa rin. Hindi naman nag-slow down. Although yes, may choke, pero yung presence niya ganun pa rin eh. Siguro dahil nga sa exage yung yung delivery. Siguro isa rin 'yun kaya naangat niya kahit papaano. Yung content, yung writtens, hindi talaga tumatalab yung mga sulat na yun kay Obey. Unlike yung mga sulat ni Obey para kay Son, effective eh. Yun, ayun lang, ganun lang kasimple. Hindi ko na patatagalin. I think yun lang talaga yung best explanation ko sa first 2 rounds nilang dalawa. 'Di ba? Syempre still I'm hoping na makita or marinig ko yung pandurog na linya. Pero sa ngayon, yung round 1 ni Obey ang ang basis. Kahit na sabi natin round 3 ni Son malakas, kailangan niya pa rin angatan yung performance ni Obey dun sa round 1. Yung round 2, medyo pa yon, vulnerable pa, kayang-kaya pang talunin. Pero yung round 1, medyo talaga yun eh. Para sa akin, medyo mabigat talaga yun eh. Pero yun, pakinggan natin si Obey sa round 3. Pero first 2 rounds, Obey na yun. Nag-gym ako kasi meron akong pera. Tangin na di mo alam, dami kong nakuha dong EA. Tangin na exercise, ginagawang kahinaan. Palibasa kasi ito, shabu yung libangan. Ayos, mag-freestyle to ah. Pa ako? Di na. Talo ka na eh. Pag sinerge nyo yung Obey, makikita mga battle at kanta. Ito pag sinerge nyo, sobrang unknown, hindi siya kilala. Tagal mo na nasa game, wala pa ring napapala. Tagal mo na nagra-rap, sinasabihan ka pa ring rapper ka pala. Rapper ka pala. Rapper ka pala. Rapper ka pala. Nakukupat to sa Facebook. Porket di kita identity. May nag-post sa kanyang Facebook page, pangalan. Gago. Tarpaulin. Buffer nga, gago yan. Gago yan. Son must die. Pordi nyo. Pencil box. Kahit ako magmamatapang kapag nakalak profile ko eh. Son must die. Fuck you. Fake na katapangan galing sa fake na account. Classic. Gago. Aga. Apektado kayo sa komento ko. Kala ko ba komedyante kayo, corny nyo talaga. Kung bilang ilan to, lahat tama. Kunin ko yung pre ha. Basta yung video, ando si Charot. Yan si Charot. Basa mo ka, kilala nyo. Si Donna Cariaga, kilala nyo? Yes. Kami sa Showtime, funny one. Si Burong, Team Payaman, nandun din, kilala nyo? Si Dudut, nandun din. Kilala nyo, Team Payaman, di ba? Kilala nyo naman siguro. Tsaka marami pang ibang comedian. May kredibilidad na sa eksena na gawang i-hate komentan. Typical Pinoy hater pasok sa attendance. Ganyan na ganyan yung mga walang tira tapos gustong may mabembang. Oo, gusto rin. Kasi pangalan di na lumipad. Kaya nang hate to ng sikat. Kaawa-awang paro-parong inggit sa mas matingkad. Kakaganyan halatang hindi tunay galawan mo son tabi lahat. Sila yung mayaman, ikaw habang buhay ka ng tagirap.
O baka magpakita ng 1,000, 2,000. Sabihin mo, may pera ka. Pakasampalin kita ng Gcash. Si Son ay certified keyboard gangster. Sa ibang gang para makasali, 30-second massacre, sa gang nito, pasok ka na basta may phone at charger. At kailangan pa palang 30 days kang basher. Oo, typical Pinoy hater. Kung hindi mo trip, hindi ikaw yung target market. Tangina, magdanakaw nga pala, kaya originality hindi ma-appreciate. Unawaan ko pa kung may natapakang social issues. Kaso, halatang epekto lang yan nung sinabi mo kay J. Reggie nung bata ka na ikaw ay lumaking verbally abuse. Oo, verbally abuse. Kaya yung Ermat ni Belsen, J. Reggie at Marwin, nagawa mo pang idamay. Kupal! Kaya para sa mama at papa mo o kung sino mang nag-aruga, kayo ang ugat ng kanyang kabastusan. Di na sana umabot dito yan kung nung bata pa lang naayos yan. Ugat ay problema sa pamilya, bumunga pa sa battle rap. Sigawan sa kanila nung bata, ngayon at dito pa nag-aftershock. Tong ina. Kaya, dahil minumura-mura sa kanila, tinawag niya yung sarili niyang itim na tupa. So, hindi ka black sheep, naging black sheep na lang kasi ikaw ay verbally abuse. Oo. Pero sige, sabihin natin black sheep. Black sheep. So alam nyo na kung sinong goat sa amin. Black sheep kasi siya yung pinakamahina na breed. Black sheep kasi hindi to fit sa scene. Black sheep. Tangina, wala kasi na. Kinuha na ni Obey ito. Na MC ka lang din, hindi ka unique black sheep. Tas yung multimo generic yun ang, kaya low class yun ang overview. Puro pattern daling masolve na para lang sudoku. Na para lang sudoku. Dikit-dikit iyong tugmaan yun ang di ko ma-refuse. Pero dali lang niyang masira lalo na kung overuse. Halata namang lamang ako kung usapan ay looks. Kahit usapan ay talino, mapastrix man yan o books. Matalinong barumbado top 1 sa school nagkakarakrus. Dulus na inaaral ko nung ikay nag-aabakus. Patay! Galing! Pakinggan natin! Yung sinasabi ko sa inyo na inaantay kong power punch, dito pa sa round 3 nagpakita, dito ko pa sa round 3 narinig, dito ko pa sa round 3. Galing nun. Actually, second half lang. Yung first half, sloppy pa eh. Na nawawala-wala pa si Obey doon. Sabi ko, tangina, yari siya dito. Pero after niya ma-release yung props, yung tarpaulin, nagsurod-surod na naman yung mga haymakers ni Obey. At kahit tanggalin na natin yung yung dragging moments, yung sloppy moments niya sa round 3, ikat natin, kunin natin yung kunin natin yung mga remaining lines. Tangina, solid pa rin yun. 'Di ba? Pero syempre still hindi pa rin natin kayang bigyan ng perfect si Obey dito kasi yun nga, hindi naman start to finish malakas eh. Yung start niya medyo dragging, paangat hanggang nakuha niya yung momentum at ayun, kumonekta lahat ng mga punches niya, references niya, punto. So, props kay Obey. Ngayon, may mga kaabang-abang ng Battle MC. Diba? So, shoutout Obey. So, Son, pakinggan natin. Mahirapan si Son dito. Dami mo sinabi. Puro naman imbento. Walang kwentong totoo. Kung si Pinocchio pag nagsisinungaling umahaba yung ilong, ito nagkakatiti sa noo. Kakairita. Dahil sa pagkabagot, napilitan akong pumatol sa rapper na walang lisensya. Homeboy na walang kwenta. Sobrang baduy ng pormahan, kala ko sasamba sa iglesia. Pero aspiring vlogger pala to. Okay yan na trip. Kung gusto mo sumikat agad, meron ako sa yung tip. Magjakol ka sa jeep! Pero dapat daw ako mag-ingat. Kasi kalaban ko kung magsulat, brutal. Yung mga sulat, brutal. Pero dapat daw ako mag-ingat. Kasi kalaban ko kung magsulat, brutal. Paparatangan ako niyang adik. Sa buhay, walang kwenta. Sa battle, madalas lang nagkukupal. Wala akong magagawa sa mga yan. Sa battle rap, yan ay natural. Sabihin mo na gusto mo sabihin sa akin, at least yung nanay ko hindi bungal. Kasi yung nanay nito bungal.
Gago. Oo, lahat ng ngipin nagbabay. Yung katawan ni Aling Lay mala olive, pero yung mukha niya papay. Pero may kanta to. Yung lyrics ganto. Ginawa ko ng lahat. Pero ang ending, iniwan ka pa rin. Tangina, paano di ka iiwanan? 23 anyos ka nang gago ka, supot ka pa rin. Kasi nagchat sa akin si Kiara. Oo, yung abno mo na ex. Nakipag-break daw siya sa'yo kasi pinatalo mo lang yung isang dangkal niyang text. Tanginang to. Kaya wag ka lang magdrama. Mag-move on ka na. Tanggapin sa sarili na hindi talaga pwedeng magsama yung tahong at talaba. Tangina. Pero di nyo to masisisi. Kung magmahal talaga to, talagang kakaiba. Kaya nga kinumpara ko sa talaba kasi patay na, nakakapit pa. Oo, tama na! Pwede. Nakakaumay na rin. Ayos. Nasabi ko na rin naman yung mga bagay na gusto kong banggitin. Manalo, matalo, walang nagbago, tangina, ganun pa rin. Uuwi ako sa amin na may trabaho nga harapin, samantalang ikaw mananatili pa rin sa pagiging WAK! Time! Time. Nagkabalikan na kami. Gago, nirebat. Okay. Consistent na performance para kay Son. 1, 2, 3 niya halos the same. Even may mga sloppy moments, dead air, choke. Hindi naman totally nawawala si Son eh, 'di ba? Ayun siguro yung bibigyan natin ng props kasi yes, nakakalimot siya pero na ano niya nababalik niya, 'di ba? Tapos kapag nabalik niya na perform niya ulit ng maayos. So, isa 'yun sa mga best example na kapag nawawala kayo sa linya nyo, huwag kayong mag-concede. Huwag kayong mag-concede, isipin nyo lang. Diba? Huwag nyo ipapalata. Kung napanood nyo yung break it down ni Loons sa sino bang din-break it down niya doon? Mot 6 threat. Sino kasama niya doon? Kay Mot 6 threat. Na may kasama siya doon eh. Si Don Pau ata. So, kung napanood nyo yung review ni Loons doon, sabi niya, kapag nag-pause at hindi pa binato yung yung puting tuwalya or nagko-concede, hindi yun count as choke. 'Di ba? So, ayun, after ko mapanood yun, sabi ko, may point. And ayun yun, nakikita ko yun dito kay Son. Hindi siya nagko-concede. Diba? Alam naman natin na halata na nakakalimot, pero hindi siya nagko-concede, hindi niya binabato yung hindi niya binabato yung puting tuwalya na ayoko na, concede na ako, hindi ko na maaalala. Instead nagpo-proceed si Son sa next na linya, 'di ba? So props doon. I give him credit sa sa part na 'yon. So yun, consistent na performance, 1, 2 and 3, even may mga sloppy dragging moments siya. So bigyan natin ng 21 points si Son. Kay Obey naman, paiba-iba yung graph ng performance ni Obey. Round 1, takina, opener, lakas nun hanggang dulo. So, binigyan ko ng 9. Tapos, pagdating sa round 2, bumaba. 'Di ba? Yung rounds 2 and 3 halos the same story. Yung first half, medyo dragging or flat. Pagdating ng second half, pumalo yung mga haymakers, pumalo yung mga punchline, bumakat yung mga suntok. Ganun eh. So, actually, pwede nating ibigay na all 3 rounds consistent din to eh. Pero, iba kasi yung round 1 ni Obey, 'di ba? Actually, dapat nga 10 points ko yun eh. Pero sabi ko baka rounds 2 and 3 maging mas malakas. Pero, mali ako. 'Di ba? Pero, ayun. What's done is done. 9-8-8 ang bibigay nating final score sa kay Obey. So, that's 25 to 21, up by 4 points si Obey. All 3 rounds bibigay ko yun kay Obey. Grabe yung performance niya dito. And para sa akin, isa siya sa mga battle MC sa pulo na kabang-abang. No, okay, so yun. Polarap Battle League Fusion. Maraming salamat syempre. Free entrance pag nandito sa Branded, kaya welcome na welcome kayo dito. Branded, sa pagpapayar ng venue, thank you. Hypebeat Black Manila, kay Madam Erlyn Xiao, maraming salamat po sa suporta. At syempre, ang boto ng Orado 3-0 para kay Obey. Yan, malinaw naman, Obey yung battle na yan. So, sa mga grupo ko, April 13, pumunta sila. Mga tropa ko si Christian, si Vincent, si Amil, si Ron, si Brian.
Mga tropa ko sa Mapuwas. Yun, son, bawi na lang. Shoutout sa mga samahan. Yun, shoutout sa pinsan ko kay BJ, supportahan nyo pare para makita nyo ko palagi. Ice and Gate, shout out sa People Back and DJ. Binoto ko 3 rounds si OA. Round 1, medyo mapalag-palag sa si Son. So, makakapos. Tapos round 2, choke. Medyo nakabawi siya nung huli pero hindi pa rin sapat para matabunan yung round 2. Tapos yung round 3, maganda rin sana yung mga panghuling linya ni Son yung bandang huli pero wala. Hindi na kinaya. Kaya post ng konti pero okay pa rin. Obey. Yo, Vicente, all 3 rounds binoto ko si Obey. Kita naman natin sobrang linis ang performance. Mas trip ako yung mga angles sa angle ng mga kumpanya. Kaya all 3 rounds. Obey. First Vex sa Mandalas. Binoto ko Obey ang 3 rounds. Makikita niyo naman sa video. In-explain namin na ng ibang Okay. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo kung napanood niyo yung past upload natin sa Pulo, 'di ba? Sabi ko, yung mga judges dito sa Pulo para sa akin, hindi sila masyadong nag-explain kung bakit nila binoto si ganito. Kumbaga, ayan, all 3 rounds ganito. Pero yung himay, detailed by detail, di na nila ginagano nito. Siguro, mabilis ang review, mabilis ang judgment na lang yung ginagawa nila or baka nasabihan sila na mabilis lang, no? I don't know. Hindi pa ako nakapunta eh. Gusto ko nga maka-experience ng makapunta sa event ng Pulo. Pero soon. Mali mo, matawagan tayo or matchat tayo ni Tito Shernan. Okay. So, Obey versus San and props kay Son. Obey versus Son, sorry. Props kay Son and congrats kay Obey all 3 rounds and konting hasa pa kay Obey. Kayang-kaya na nitong pumalag sa ibang mga malalakas na MC. Siguro malinis na performance pa, mas maayos na mga punchline, mas maayos na setups, kayang-kaya na. So yun lang. So shoutout Fake Riders sa sa request mo na to. And kita-kits tayo sa next na review and that's Unomas versus Tech B. Pulo pa rin yun, okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.